og duha ka bersikulo karong gabi. Sugod ta sa verse 31, unya magbasa pud ta sa verse 32. Ang pulong sa Dios nagaingon diri sa ato sa Lucas 22 versikulo 31 o 32. Kung nakabot na mo, say amen daw. Basahon ako na sa Bisaya, sa English niya, basahon ako sa Bisaya. Ang pulong sa Ginoo nagaingon diri sa ato, and the Lord said, Simon, Simon. Kani si Simon, mo ni si Peter, okay? Ginan niya si Peter. Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. Basahan ako sa Bisaya. Ug ang Ginoo miingon, Simon, Simon, tanawa, si Satanas nagatinguha sa pag-angkon kaninyo, aron nga siya muayag kaninyo sama sa trigo. Apan ako nagampo alang kanimo, nga ang imong pagtuo dili mapakyas, ug sa diha nga ikaw mahibalik na lig-una ang imong mga igsoon. Alright, so before na niyo magampo, Van Joseph, diri ka, balin diri kang ate. Okay, unya na lang mag-play after na lang sa ato ang service. Magampo ta ninyo, amahan na mo nga langit nun. Salamat kayo, Lord, sa imong kaayo, sa among kinabuhi. Thank you so much upon the reading of your word tonight. Lord, bless the message and bless your people. And bless me, Lord, as I deliver your message to them. Father, fill me with your Holy Spirit, mga kong wisdom, kay pinaagi lang sa imong kaalam, kami Ginoo makasabot o makakaton. So help us, Lord, this evening. Puna kami Ginoo sa imong presensya. Kaniamahan among ginaampo, ginapasalamatan, sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo, among manluluwas. Amen. Salamat og magalingkod kamong tanan. Our message tonight is, when Satan sifts you. Kung ang yawa muayag kanimo. Now, diri sa atong gibasa may gala, nagaayag ang yawa. Namutuma mo sa dili may igsoon, ang yawa, usahay, gamito na siya sa Ginoo, aron sulayan ang iyang mga katawhan. So the one who will sift us is Satan. But Satan is used by God in order to test us. Sa yawa, ang iyahang tumong kay aron gubaon ang atong kinabuhi, but on the part of God, ang iyahang tumong or ang purpose sa Dios aning pag-ayag aron sulayan ang atong pagtuo. So, when Satan sifts you, now, sa atong nakita sa atong kinabuhi as Christian, di gyud sayon, di ba? Di sayon ang kinabuhing Kristohanon. Naay mga panahon, daghan kay nga mga panahon sa atong kinabuhi nga mura ginauyog ang atong kinabuhi. Muyon ba wana? Muto ba wana? Daghang mga panahon sa atong kinabuhi nga ginauyog, ang mura ginauyog ang atong kinabuhi. Mura ginauyog ang atong pagtuo. Mura ginauyog ang atong pamilya. Ug mura ginauyog ang atong pagbati, mga igsoon. So si Kristo di sa atong text, giwarningan niya si Peter, no? Nga ang yawa naninguha sa pag-angkon nimo. Igsoon, so tiyanta mo. Kung luwas na kadi na gyud ka maangkon ni Satanas, pero pwede siya makasamok sa imong kinabuhi. Pwede siya makadaot sa imong kinabuhi. Labi na kung imuha siyang paminawon, imuha siyang entertainon, imuha siyang pagbigyan. Ayaw gyud yung pagbigyan ang yawa, ha? Okay? Ayaw mo kaluoy sa yawa, ha? Kaya kanang yawa be paluy-luoy be dayon eh. Amen? Kay ang tumong sa atong kaaway, daoton niya atong kinaway because he knew di na niya maangko ng atong kalang kay mga luwas na ta. Pero mga igsoon, mao gini ang tinguha sa yawa. He desired to have us that he may sift us as wheat. Ginaayag ta. Kisa din sa inyo nga nakahimo nakaani sa una. Kaning pag-ayag, mao ning karaan nga pamaagi sa separate sa mga tipasi diha sa katong mga sa bugas, di ba? Nauna.
Hayagon. So ang katong kuan dili mapuslan mao to ilabay. Ang katong mapuslan mao to siya ibilin. Amen. So gingon sa Biblia no nga ang yawa kuno nagaayag siya. No sa atong kinabuhi may ginaayag ta sa lahi nga mga pamaagi. Siguro lahi sa imuha kaysa sa akoa, no? Pero kitang tanan ginaayag ta may gala we face different struggles and tests in life. But the good news is this. Are you still listening? The good news is this. Before Peter faced the sifting, si Jesucristo nag-ampo na sa iyaha. Amen ba? Tanawa ra gud ninyo sa ato ang text. Tanawa ra gud ninyo aron makita ninyo ba? Luke chapter number 22. So sa wa pa siya giayag sa yawa, ang Ginoo nag-ampo na kay Peter. Mao ni nakanindot. Salamat sa Dios natay intercessor. Ang atong intercessor si Jesus Christ. While we are struggling, mga igsoon in life, there is Jesus who prays for us. While ginaayag ta sa yawa, si Kristo nagaampo sa ato. Nga atong pagtuo dili mahugno. No? Gingon din sa Biblia may galing Luke chapter number 22 in verse number 31, tanawan ni bali. And kaniyang ging sa Bible, and the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. Ang yawa na ninguha sa pag-angkon nimo aron ayagon kaniya sama sa trigo. Pero tanawang gingon ni Kristo sa versikulo 32, but I have prayed for thee. Apan ako nagampo alang kanimo, that thy faith fail not. Nga ang imong pagtuo dili mapakyas. Amen? Salamat kayo kay ginampuan dayta sa Ginoo. Ay, abi niyo may gala no sa lahi pod nga incident bitaw no diri sa Biblia sa Gospel book. Mabasa ninyo in the book of Matthew chapter number 14 kung asa ba no gipasakay ni Kristo yung mga tinun-an dito sa barko and nya sa diha may galang nga gipauna ni Kristo ang iyang mga tinun-an, nakaabot sila dito sa tunga-tunga sa dagat, nakatubang sila og bagyo. And kung sa diha nga nagatubang sila og bagyo, si Kristo naa dito sa bukid nagampo para sa iyang mga tinun-an. Ikaw na paminaw mo, while ikaw nagatubag mga pagsulay sa imong kinabuhi, no, naay Ginoo nagaampo sa imo. Amen. Ug mao nay nakanindot. Igala paminaw. Kung di ka kay baloon sa imong iampo, sa panahon nga naa kay gusto pangayoon sa Ginoo, sa panahon nga naa kay atubangon nga mga pagsulay, kung di nimo maliptok ang eksakto nga mga pulong, kay wa ka kay balo unsay tama, unsay kaning dapat nga imong pangayoon sa Ginoo, bisan may gala nga di nimo malitok ang butang nga imong pangayoon sa Ginoo, ang Ginoo nakasabot na ana. Okay? So ayaw ka worry. Kaya nga naman, ang Dios nakasabot og nakaibalo siya unsa ang imong gusto pangayoon sa iya. Thanks be to God na siya permi nagaampo sa. So four things tonight. Number one, point nato karong gabi is this. Satan may shake you but don't let him stop you. Okay? Ginauyog siguro ka ni Satanas pero ayaw tuguti nga siya mupahunong sa imo. The Bible says, Satan hath desired to have you. Naninguhang yawa sa pag-angkon nimo. No? So ang tumong gyud ay sa atong kaaway may gala, mao gyud ay ang pagpaluya sa ato ang kinabuhi. Mao gyud ay may gala ang pag-discourage sa ato o ang pagpahunong sa ato sa pagalagad. Kana gyud ang iyang number one nga tumong o tinguha sa atong kinabuhi. Unsa gingon ni Kristo, Satan hath desired to have you. So ang yawa na siya tinguha sa imong kinabuhi. You know what? Ang tinguha sa yawa sa imong kinabuhi, di gyud maayo. Kaya naman ang gusto niya may gala, gubon ang imuhang kinabuhi. Gubon ang imong pagalagad. Gubon ang imuhang fellowship sa Ginoo. Gusto niya may gala muundang ka. Gusto niya may gala malayo ka. Gusto niya may gala malbugnaw ka diha sa Ginoo. Igsoon, ginauyog ka sa yawa, but don't let him stop you. The devil may shake your life, but don't allow him to shake you away from God. No? Ayaw gituguti nga ang yawa makapalayo sa makapalayo siya sa imo diha sa Ginoo.
Sa panahon nga uyugon ka may gala, gunit gyud. Amen? Gunit sa poste. Ayaw buhi mga igsoon. Gunit gyud diha sa Ginoo. Amen? Kaya nga naman ginagunitan man pud ta sa Ginoo. Ginagunitan man pud ta niya. Yeah, and you know what? Dili tabuyan sa Ginoo. Busa ikaw ayaw buhi sa imong kamot diha sa Ginoo, because the Bible says He withholdeth us with His hand. Atong basahan kadali sa Psalms 37 in verse number 23 and 24. And here's what the Bible says sa Psalms 37 verse 23. Okay, ang mga lakang sa maayo nga tao kay ginapahimutang kuno na sa Ginoo. Ug siya nagakalipay sa iyang dalan. Amen? Unya, versikulo 24. Bisan pa siya matumba, he shall not be utterly cast down. Amen. Nga naman, because the Lord upholdeth him with His hand. So ginagunitan ta, no, sa Ginoo. So ikaw may gala, ayaw gyud og let go sa Ginoo. Amen? Ginauyog ka sa yawa, but don't let Him stop you. Point number 2 na to. Point number 2 na to is this. Sifting reveals what is inside you. So, karon nasabta nato nganong buhat ni siya sa Dios. Lord, nganong man Ginoo nga ginagamit ni mangyawa aron nga ayagon mi. Aron mga higala makita nato unsay naa diri sulod nato. Sabi niyo may higala prior to sifting sa wapagiayag si Peter ba no, nanghambog biya si Peter no nga Lord, bisan pang uban nga mga tao Lord, mulimod sa imo, ako di gyud. I will never deny you. I will never betray you. Pero siya may galang nga confident kay nga nagstorya na siya gyud ang pinakauna nga ning limod kay Kristo. Amen. Usahay mga igsoon no, gina-allow sa Ginoo ayagon ta sa yawa aron madayag kung unsa ang naa sa sulod nato. The Bible says that He may sift you as wheat. Sometimes God allows trials to reveal our weaknesses. We may not like the sifting, but you know what? Ang benefit ani, makita nato, madiscover nato ang atong mga kaluyahon. Diyan nato ma-find out, ay weak pa day ko ani nga area sa kong kinabuhi. Ay kulang pa day ko sa ingon ani di ay sa kong Christian life. Amen? Kung walay pag-ayag, di makita ang atong mga weakness. Si Peter, confident kayo nga dili niya biyaan ng Ginoo, pero sa panahon sa pressure, iyang weakness na reveal. Kaya nga naman, sa diha, giayag siya ni Satanas, gilimod niya si Kristo. Giingnan niya si Peter. Sa di pa mo tuktugaok, no? Sa ikatulong higayon ang manok, ikaw mo deny sa ako ikatulong higayon. Tama ba? O kana ang gingon ni Hesukristo. And it happened mga igsoon. Now we understand the verse, James chapter 1 verse 3, where the Bible says that the trying of your faith worketh patience. So ang kaning trying or testing sa atong life is good for us because it develops our patience. All right? Igsoon, pagsulayan ta, we may not like it, but it's for our benefit. Okay? Sifting reveals what is inside you. Unsay lesson? Ang lesson is mao ni siya. Sometimes, God allows the shaking to show us where we need to grow. Okay? Ay, diri ay nga area. Kinahanglan pa ko mutubo. Ay, diri ay nga part sa kuang Christian life, kinahanglan ko nga mo grow. Salamat Ginoo sa imong pag-ayag sa ako. Amen? Amen. Number three lesson nga makuha nato gikan rin sa Luke chapter 22 verse 31 and 32 is this. Nagingon may gala si Jesucristo na kay Peter, but I have prayed for thee that thy faith fail not. So number 3 nato may gala is this. Jesus is praying that your faith will not fail. Sa panahon nga ayagon ta, sa panahon nga uyugon ta mga igsoon no, ayaw gyud mo og kapakyas sa inyong pagtuo sa Dios. Don't lose hope in God. Don't lose your faith.
Ayaw i-abandon. Ayaw i-denounce ang inyong faith. Amen. Because your faith is powerful. Yan naman ka na nga faith ko na sa Dios. Dili na tawhanon nga pagtuo, kana nga pagtuo, gamhanan na kay pagtuo na nga gikan sa Dios. Igsoon. Ayaw kapakyas pag ayagon ka kay naapoy nagampo sa imo, and that is the Lord Jesus Christ. Si Kristo wa magsaad kay Pedro nga walay mga trials. Wagi siya nagsaad nga walay mga trials. Pero mga higala, nagampo siya nga ang iyang pagtuo sa panahon sulayan siya dili mapakyas. Ikaw, kung sulayan ka, how is your faith? How is your faith? You know what? When the disciples were tested, when they were in the boat, di ba, na storm, si Kristo natulog, they woke Jesus up. Pag mata ni Kristo may gala, unsa ang gingon ni Kristo sa iyong mga disciples? Where is your faith? Asan yung pagtuo? Sa panahon nga ang mga katawhan, no? Nabalakas sila. Unsa gingon ni Kristo sa ila, ha? Take no thought for your life. Amen. Verse 31, Matthew chapter 6, atong basahon may gala, where Jesus Christ questioned their faith. Matthew chapter 6, verse 31. Therefore take, verse 30, I believe that's verse number 30. Atras ba daw tabi? Yes, tanawa. Wherefore, if God so clothed the grass of the field, which today is, unya ugma, kay sunugon na, shall He not much more clothe you? Tanaw sunod, O ye of little faith. Amen. So God is particular in our faith in Him. Mo na may igsoon paminaw, kung ayagon ka, ayaw pakyasay mong pagtuo. Ayaw pag question sa mga promise sa Ginoo. Ayaw i-question ang word of God. Ayaw i-question ang mga mensaheng gihatag sa Ginoo sa imo. Ayaw i-question ang power sa Ginoo. Ayaw i-question ang personality sa Dios. Nga naman, God is faithful and He is true to His word. Igsoon, when the devil is sifting you, don't fail to your faith. Because Jesus is praying for you. Amen? Bisag nakasalisod nga panahon, timanin ninyo niha, wa ka di ka pasagdahan sa Ginoo. Why? Because Jesus Christ always praying and interceding with you. Hebrews chapter 7 verse number 25. Atong basahon kadali. Hebrews chapter 7 verse number 25. Tanawan ninyo sa giyon this Bible mga igsoon sa Hebrews chapter 7 in verse number 25, and here's what the Bible says. Ang pulong sa Dios nagingon diri sa ato verse number 25. Wherefore, He is able also to save them to the uttermost that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for them. Tungod ni ining, siya makahimo usab sa pagluwas sa hingpit kanila nga moduol sa Dios pinaagi kaniya. Imagine ba gala, ang Dios makahimo sa pagluwas nimo. Giluwas mga kasaginog gikan sa impyerno, unsa pa ka sa imo mga problema? Unsa pa ka sa imo mga panginahanglan? Unsa pa ka sa mga uban nga mga tao mga igala nga mangdaot sa imo o gusto mo guba sa imo ang kinabuhi ug sa inyong pamilya? Ang Dios makahimo sa pagluwas nimo basta muduol ka kay Kristo. You know why? Because kani ang gingon sa pulong sa Dios, sa nakita nga siya buhi kanunay. Praise God! Ang atong ginasimba ron, buhi nga Dios. Di patay. Buhi ang atong ginaalagaran, ang atong ginasimba nga Dios. Gingon sa Biblia, buhi ko na siya kanunay aron sa paghimo o pagpangamuyo alang kanila. Ginaampuan ta ni Kristo. While the Father is sitting on His throne, Jesus in His right hand is always praying for us. Maraya mo kabalaka, kung naay ka ng pulong, di ni mo malitok, diya sa Ginoo, kung mag-ampo ka, ang Dios nakasabot na anak ko. Kung saibot, pasabot ni mo na. Amen? Number 4, ang katapusan may. So, ang lesson is money siya. Money siya ang lesson sa point number 3 na to. Ang lesson is this: you may be weak, you may cry, and you may even fall, but don't give up your faith. Ayaw good, give up sa inyong faith ninyo. Amen? Sulayan man gyud ka igsoon. Sulayan gyud ka bisag
bisag unsa imong edad karon, kung unsa ka karon, batanon ba ka, adult ba ka, tiguang na ba ka, sulayan jug ka. Amen. But don't give up. Number 4 ang katapusan, mo ni siya. Ang katapusan is this, after the sifting. Okay? So naay purpose nganong gamiton sa Dios ang yawa aron ayagon ta. Sa yawa, ang iyang purpose gubaon. Abi sa yawa nga siya ang nagkontrol sa iyahang kaugalingon o sa iyahang gusto buhaton, pero ang wa niya nahibal-i gigamit ra pud siya sa Ginoo. So gamiton sa Dios ang yawa aron ayagon ta. Ayagon ta. Sa yawa abi niya siya ang nagkontrol sa ato. Kaya iyang tumong gubaon natong kinabuhi. Pero on the part of God, ang iyang purpose is to strengthen our faith. Giingon ni Kristo, human nga ayagon ka sa yawa, lig-una ang imong mga kaigsuonan. Encourage others. So naay purpose ang kani mga difficulties sa atong kinabuhi. Pag mupasar ka ng mga igsoon, ang gusto sa Ginoo, lig-uno nimo, dasigo nimo ang uban. Nga nga, luya. Amen? Strengthen your brethren. Higala paminaw, naay mga kauban niyo diri sa inyong simbahan. Nga naay ginatubang nga mga problema, naay mga ginatubang nga mga pagsulay. Ang gusto sa Ginoo sa imuha, dasigo nimo, lig-uno nimo ang ilang pagtuo. Tanawan niyo ang giyon sa Bible. Luke chapter 22 verse, di ba? Verse number 32. Unsa giyon sa Bible? Verse 31, verse 31, tanawa. And the Lord said, Simon, Simon, tanawa, ang yawa naninguha sa pag-angkon nimo aron nga siya muayag nimo sama sa trigo. 32. Apan ako nag-ampo na alang kanimo. Nga ang imong pagtuo dili mapakyas. Og sa diha nga ikaw mausab, malig-on, gingnan siya ni Kristo, lig-una ang imong mga kaigsuonan. Ang trial nga imong naagihan, usahay maunay mahimong testimony sa uban aron malig-on pud sila. Busa may gala, kung naa kay trials nga atubang karon di asa mo kinabuhi, ayaw gyud og sulti muundang nako. Because kanang nga trials si mo may gala, mahimo na siyang testimony in the future. Unsa man imo ang i-share? Unsa man imong ma-share kung mo-quit ka? That's why ayaw og quit. 2 Corinthians chapter 1 verse number 4. Unsa giyon sa Biblia mga igala? 2 Corinthians chapter 1 verse 4, I thank my God always on your behalf for the grace of God which is given you by Jesus Christ. Verse 5. That in everything, mo ba ni? There, 2 Corinthians, dili 1 Corinthians. 2 Corinthians chapter 1 verse 4. Tanawan ninyo. Magbasa ta sugod verse 3. Palihog. Tanawa, blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort. Ika paminaw, pag nakakay trials, pag bugat imong kasing-kasing, paminaw. The reason why you should not quit, because naay Diyos mo comfort nimo. He is the God of all comfort. Verse 4, who comforted us in all our tribulation. Unsa man tribulation? Trials. Sa panahon nga magatubang tang mga trials na siya mo comfort sa atuwa aron we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Kita niyo na? So what testimony can you give if you quit? Pero may kung ikaw magpadayon, you have a wonderful testimony to share. Di gyud dapat ta muundang kay naay Dios. Ako, Brad, naagian ako na imo ang ginanagian nimo karon. Pero kay balok ka, luyuan ang tanan naay Dios. Nag-comfort sa ako, nagtabang sa among pamilya. Nag-sustain sa amo. Amen? Busa, Brad, ayaw o give up, padayon lang. Amen? There's a testimony. So, ang lesson is this.
What almost destroyed you, balik ko na ko, what almost destroyed you can become something God uses to strengthen someone else. Muna nga, ikaw nanay, ikaw tatay, ikaw mama, ikaw papa, ayaw gyud mo o give up o quit diha sa Ginoo. Because there's your children. There's your son and daughter watching you and following you. Sila ang mo share sa mga uban, unsa ang ilang nakita kay mama o kay papa, kay lola o kay lolo sa ilahang pagtuo sa Ginoo. Amen? So, closing na ta. In conclusion, ang kaning farmer may gala, di ba? Imagine kaning farmer, nagdala siya trigo dito sa sifter. Sa kanang pag-ayag, di ba? No? Kanang ginaayag, ngayon nana. Nagdala siya trigo dito sa sifter. So, iyang uyugo ng trigo. Na sa panahon mga igsoon nga iyang giuyog, murag ang katong wheat or ang katong trigo mismo, wala kay baloon sa inahitabo. Ingon na naman ta, kita man ning trigo. Ginabutang ta sa sifter, unya na ang farmer, ginaayag niya. Buhat ta kay balo, unsay nahitabo sa atong kinabuhi, di ba? Sometimes malibog ta may gala, sometimes makapangutana ta, why is this happening to me? Why is this happening to my family? So murag gubot ang tanan, ug naay kusog nga pag-uyog. Pero ang purpose di ay ana sa farmer nganong ayagon niya, dili para gubon niya ang trigo, iyang giayag ang trigo aron matangtang ang mga butang nga dili kinahanglan. Ug aron mahabilin ang mas bililhon ug ang galamiton. Amen? In the same way, usahay ang atong kinabuhi mura ginauyog sa mga problema, mga pagsulay, mga disappointments ug mga kalisod. Ug basin kita no makapangutana ta Ginoo nganong giuyog bang ko ingon ani? But remember this mga igsoon, the shaking is not always meant to destroy you. Sometimes God allows the shaking to develop you, to strengthen you, and remove the things that should not remain in your life. Muna nga waman mo nasabtan ang imong kinabuhi karon, ang dagan sa inyong pamuyo karon, but God allow it to happen aron i-develop kaniya. So si Peter giayag ni Satanas. Ikaw po giayag ka ni Satanas. Pero wala siya pasagdi ni Kristo. Amen? Ayagon man kasayawa pero di ka pasagda ni Kristo. Nga naman, nag-ampo siya para nimo. Si Kristo nag-isulti siya, but I have prayed for thee that thy faith fail not. So Kristohanon, ikaw nga na din ni karon. Kung karon ginaayag ka, ayaw huna-hunaan nga gi-abandon ka sa Ginoo. You may be shaken, but you are still in the hands of God. Ang kaaway gusto kaniyang gubon, pero ang Ginoo makahimo siya sa paggamit sa imong pagsulay aron lig-onon ka. Always remember that the purpose of testing is to strengthen you. Abi may gala, nganong lig-onon ka sa Ginoo aron ikaw makatabang ka sa pagpalig-on sa uban. Dili man ka makapalig-on sa uban kung ikaw mismo huyang ka. Diba? You cannot encourage others when you yourself are weak and discouraged. God cannot use a weak Christian. God cannot use a weak vessel, mga igsoon. He can only use kanang vessel nga lig-on. Amen? So don't quit in the shaking. Don't leave God in the sifting. Keep your faith in the one who is holding you. Kay human sa pag-ayag, sama kang Pedro, makatindog ka balik. Makapangalagad ka balik o makapalig-on ka sa uban ng mga Kristohanon. So maybe karon you are being sifted, your faith may be tested, and your life may be shaken. But remember, na ako'y gisulat dire sa akong conclusion. Mao ba ni siya dire? Tanawan niya ni siya. You may be shaken, but you don't have to be destroyed. Don't run away from God when you are being sifted. Instead, run closer to Him. Ayaw dagan palayo sa Diyos. Pagayagon ka, ayaw dagan palayo sa Diyos. Instead, dagan paduol sa iya. Don't quit
when your faith is tested, keep trusting Him. And when God brings you through the sifting, use your experience to strengthen others. Amen? Kani ang upat ka lesson nga gihatag sa Ginoo sa atong tanan karong gabi. When Satan sifts you. Satan may shake you, but don't let him stop you. Sifting reveals what is inside you. Number 3, Jesus is praying that your faith will not fail. And 4, after the sifting, strengthen others. Ido ko ato mga ulip yung ato mga mata, mag-ampo ta. Karong gabi, mag-ampo ta, mga hayot tag kusog, tabang, mga hayot tag kaning grasya sa Ginoo, kay need kayo nato ni matag adlaw ang iyang grasya, di ba? Ang iyang sustaining grace. Kay ang iyang grace is sufficient for us biha. So we need His grace, we need His strength, we need His joy, we need His peace. We need endurance. Kay nga naman, ang yawa, wapag yun ning undang, gasigi pa ni siya og ayag sa atua. Pero di ta mo undang kay ginaampuan pud ta sa Ginoo. Samtang kita gaampo, ang Dios pud gaampo sa ato. Amahan namo nga langit nun. Salamat sa mensahe, salamat sa mga pagtulunan, salamat sa mga pagdasig ug sa imo mga hagit nga gihatag Ginoo karong gabi. Amahan, wow kay balo kung unsang klaseng mga pag-ayag ang ginabuhat sa kaaway namo sa imong mga katawhan karon. But Lord, kay balo ko unsang klaseng pag-ayag ang ginabuhat ni Satanas sa ako ug sa akong pamilya. Amahan, tabangi ang imong mga kanakan diri kay aduna namin sila ginatubang Ginoo nga mga struggle, mga battles, mga trials o mga difficulties Ginoo. Lord, ikaw Ginoo ang nasayod niini. Kay nakita nimo Ginoo ang tanan. Ayaw mi pasagdihi Ginoo sa panahon ayagon kami kay ikaw ang mitugot ni Ginoong Dios. Tabangi kami nga dili mapakyas, dili malaglag, dili mahugno ang among pagtuo nga na sa imo. Lord, whatever the need of your people this evening, tabangi sila Ginoo ug kani ako pag-ampo in Jesus name. Manindog tang tanan, let's take a moment to pray kay ginaayag biya ta, no, di ba? Ginaayag ta. Sama sa trigo, sama sa tipasi, kanang bugas. Ginaayag ta. Di gid ta ganahan ana, no? Di gid na lami igsoon, pero ang usa sa mga katuyon ana aron i-separate lang sa Ginoo. Wag tangon sa Ginoo ang katong mga butang nga di kinahanglan ug di makaayog makatabang sa atong kinabuhi. So karon may galak, basin ikaw ba no naluya ka sa mga pag-ayag sa kaaway. Basin mga higala ba no, na discourage ka. Pangayog kusog sa Ginoo. Dili man mga igsoon, dili man rason mo quit ka, dili solusyon nga ikaw magpalayo ka sa Ginoo, muundang ka. Dapat damor ka magpaduol sa iya. Kaysa panahon ayagon ta, mas gikinahanglan nato ang presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi. So tonight mga igsoon, whatever sifting, kung unsa man na ang klaseng nga pag-ayag ang ginatubang nimo karon sa imong kinabuhi sa inyong pamilya, dalhana dinhi sa altar ug itugyan sa Ginoo. Let God take care of that and ask Him of His grace and strength. Pangayo sa Ginoo karong gabi ug kusog ug grasya. Because as what God told the Apostle Paul, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Karong gabi igsoon, come to God and lay your burdens to Him. Give it all to God. Surrender everything to God. All your cares and burdens, difficulties, trials, unsa man na mga higala, ang Dios makatabang nimo, dili ang tao. Dili ikaw, kundili siya. If you want to pray tonight, biyay kadali ang imong lingkuranan, anhi diri sa altar, pakigistorya sa Ginoo, kung ang pag-ayag sa imuha mga igsoon